Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 7 dating violent extremists sumuko sa Maguindanao del Sur, high-powered firearms isinuko rin. Pagbuga ng lava ng Mayon nagpapatuloy, mahigit 70,000 mga pamilya apektado sa Bicol. May sakit na Pinoy seaman iniligtas ng PCG sa karagatan ng Batanes. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 7 dating violent extremists ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan sa Maguindanao del Sur bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kapayapaan at seguridad sa Central Mindanao. Pinangunahan ng Philippine Army 90th Infantry Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Loki Marco ang seremonya ng pagsuko sa Barangay Cabengi, Datu Saldi, Ampatuan at formal silang ipinirisinta kina Brigadier General Edgar Catu, Commander ng 601st Brigade, at si Police Colonel Michael Mangahis, Director, Police Provincial Office, Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga isinukong armas ang 4 na Barrett rifles, 2 81mm mortar at 1 Garand rifle. Kasabay nito ang balik-baril program ng mga bayan ng Datu Unsay Ampatuan, Datu Hofer Ampatuan, Datu Abdullah Sangki at Datu Saudi Ampatuan at voluntaryong isinuko ng mga residente ang iba't ibang loose firearms kabilang ang shotgun, pistola, grenade at RPG launcher. Nagbigay rin ng cash aid, kabuhayan at food assistance ang mga LGU, Department of Social Welfare and Development o DSWD at partner agencies para sa reintegration ng surrenderies. Patuloy ang high activity ng Mayon Volcano habang nananatili sa Alert Level 3 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Naitala ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng lava sa Basud Gully na umabot sa 3.8 kilometers, 3.2 kilometers sa Bonga Gully at 1.6 kilometers sa Miisi Gully kasabay ng mahina hanggang katamtamang Strombolian activity. Sa pinakahuling monitoring, nitong May 8, nakapagtala rin ng PHIVOLCS ng 30 volcanic earthquakes, kabilang ang 15 volcanic tremors, 290 rockfall events at 3 pyroclastic density current signals. Umabot naman sa 2,272 na tonelada bawat araw ang sulfur dioxide emission noong May 7 habang patuloy na nakukulapulan ng ulap ang bulkan. Samantala, mahigit 70,000 na mga pamilya o higit 286,000 na mga individual na ang naapektuhan ng unrest ng Mayon Volcano sa Bicol Region. Patuloy namang namamahagi ng relief assistance, food packs, financial aid at iba pang ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa evacuees habang pinag-aaralan din ang paglalagay ng cooling areas sa evacuation centers dahil sa matinding init ng panahon. Mabilis ang medical evacuation ng Philippine Coast Guard o PCG para sa isang Pilipinong crew member ng foreign vessel na MV Nagato sa karagatan ng Basco, Batanes noong May 5, Martes. Kinilala ang 46-year-old na seaman na taga Iloilo na nakaranas ng injury sa tuhod at high blood pressure habang sakay ng barko. Agad na nakipag-ugnayan ng Coast Guard Station Batanes sa ahente ng barko bago nagtungo sa rendezvous point malapit sa Basco Port. Gamit ang rubber boat ng PCG, ligtas na nailipat ang pasyente mula sa MV Nagato patungo sa Pampang. Bandang 1:32 ng hapon, agad siyang dinala sa Batanes General Hospital para sa gamutan at kaukulang quarantine procedures. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.